Mga Lods, good day pala. So, nandito tayo ngayon sa Detailed Academy. So, meron akong papakita sa inyong konting mga movements na pwede nating matutunan sa darating training camp. So, usually kasi Lods, pagka nag-go under daw sa'yo, kunwari, may screen. Tapos nag-go under sa'yo, tirahan mo daw. Yun yung usually na read na tinuturo sa atin. Pero, the mere fact na nag-go under sa'yo yan, ibig sabihin ng scouting report is, wala ka daw shooting or hindi ka ganun tumitira sa 3 points. So, titira ka ba ng 3 points? Eh, alam mo sa sarili mo na hindi ka nga ganun. So, ano yung ibang read na pwede mong gawin dyan? So, ito lang sabi ko kayo ng sample. So, ito yung bantay ko. Okay? As ito, screener. So, nagbibigay siya ng screen sa akin. Yung isa, yung other big man. Ano yan? Kalaban yan. Okay? So, ang sitwasyon, binigyan niya ako ng screen or nag-hand up siya sa akin. Okay? So, ngayon sa screen na yan, Lods, habang nagdi-dribble ako papunta dito, nag-open up sila. Tapos nag-go under sa screener yung defender ko. So, ito, assuming ganyan. So, ang sabi nila, ang basa daw dapat dito is, pag go under niyan, titira ka dito. Kasi nandito yung kakampi mo eh. Di ba? Nag-go under siya, so libre ka dito. Eh kaso nga, ina-underan ka nga dahil wala kang shooting eh. So, ano mangyayari? Ititira mo ba yan? Siyempre hindi, tutuloy mo yan. Kasi at that moment, hindi ka pa capable to shoot that kind of shot, di ba? So, mangyayari, ididiretso mo yan. So, pag diretso mo yan, masusundan ka, ano mangyayari? Yung offense nyo na baliwala. So, ano yung isang read na pwede mong gawin? Kasi alam nga naman wala kang threat. Kailangan yung big man mo is marunong mag-read ng situation. So, iwan ko yung bola dito. Assuming ako yung big man. Okay? Assuming ako yung big man. Nag-screen ako. Nag-go under to. So, ang isang pwedeng gawin ng big man dyan is re-screen or another screen. Mag-screen ka dito na. So, what will happen pag dito ka nag-screen? Bababa to lahat. Yung sitwasyon. So, kung ito, bababa to dito, para mag-go under ulit, medyo malapit na yung sitwasyon mo compared kanina. Kaya yung re-screen dapat, kung nag-screen ka dito, dapat ang re-screen mo, mababa na. Kasi nga, galing sa under itong defender. So, naintindihan natin yun. O so, nangyari ngayon yun. So, ako, sa mismo sa laro, nangyari sa akin yan. So, ganito yung ginawa ko. Nag-go under siya, okay? Tapos, nag-screen ako. Yung big man ko, marunong. Ang ginawa niya, yung re-screen niya, mababa. Ngayon, nung mababa yung re-screen niya, ang ginawa ng isang big man, dinikitan yung big man ko. Anong ginawa nito? Instead na mag-go over, dahil malalim na yan, nag-go under pa rin siya. So, ganun. Talaga sila walang katiwala sa tira ko. Nag-go under siya, dito na. So, 2 tao na yung inanderan niya. So, kung talagang kaya mong tumira, dapat dito titira ka na, di ba? Pero, ang ginawa ko, Lods, meron pang isang read na pwede mong gawin. Kung binabaan ka niya, dito, you can close the gap by attacking. Yan, dahil mababa yan, atakihin mo. Ano mangyayari pag inatakin mo? Susundan ka niya. So, kung dito ka naggagawa ng reads kung ano yung mga pwede mong gawin. So, pwedeng, pag nabump ka niya rito, umatas kang konti, malapit na yan, compared sa kaninang pwesto, di ba? So, pwede mong atakihin yung go under. Iko-close mo yung gap bigla. Again, dahil nag-go under pa rin siya, iko-close ko yung gap, tuloy-tuloy dito, pwede na ako mag-read ng situation. Pero in real game, Lods, ang nangyari dito sa akin is, pag-attack ko, nag-overplay siya. So, nung nag-overplay siya, ang read ko is spin. Pwede na ako lumayap ng kaliwa, although nag-drop down yung kalaban, nag-improve position yung isang kakampi ko, pinasa ko, naka 3 points kami. So, yung improve position, Lods, pinag-aaralan din yun. Okay? So, yan yung mga matututunan natin dito sa may training camp na gagawin natin. Yung how to play with the team. So, tuturuan natin kung paano bumasa ng sitwasyon yung nagbibigay ng another screen. Tuturuan natin kung paano mag-improve position yung tao pagka yung bantay niya is nag-drop down. Para makita ko siya. Kasi pag ikot ko, hindi ko naman makikita yun eh. Nag-improve position siya. So, nakita ko. Diba? So, yun yung mga ituturo natin sa training camp na binubuo natin. So mga Lods, sa mga mag-e-enroll nga pala sa may training camp natin na Mind Games, Ready for Varsity. So ganito palang promo niya. Every Saturday and Sunday, ang camp natin. Okay? So ituturo namin sa inyo dun yung how to play with the team. Patataasin natin yung basketball IQ mo.
para maging ready ka sa varsity. Or kung hindi mo man gusto mag-varsity para tumaas yung level ng paglalaro mo. Pagkatapos, Lods, meron kang access 5 p.m. up doon sa everyday training ni Detailed Academy. Actually, meron silang everyday training eh. 5 to yun, 5 p.m. up yun. So, nagpa-practice lang sila roon para hindi sila mawala sa kondisyon. Yung mga repetition ng mga drills, ginagawa nila. So, meron kang access doon, pwede kang umattend doon. Kumbaga, parang promo na yun at libre na. So, Monday to Sunday, 7 days a week, pwede kang mag-training. Pero, hindi ka pwedeng umabsent doon sa mismong Mind Games training camp natin. Yung every Saturday and Sunday. So, mga Lods, pumunta kayo kay Detailed Academy dito rin sa TikTok. Pwede kayo mag-message. Sabihin nyo, nanggaling kayo dito sa may account ko, sa video na to, para ma-avail nyo yung ganong klaseng promo. So, yun lang mga Lods. Thank you!